Yes sir, good day Renzo Classic, and I'm quite busy again this past few days. I'm trying to figure out this Move It app as a motorcycle taxi. Alam mo yun, tinitingnan ko siya kung saan ako mas kikita ng malaki, mas makakaipon ng mabilis. I am a type of person kasi na embraces change, I don't want to stay with my comfort zone. So nag-explore ako ng something. I want to challenge myself sa mga bagay na hindi ko pa natatry, Yung mga something na parang nagdadalawang isip ka, natatakot ka na baka mamaya sumablay ako, baka mamaya magkaroon ng aberya kasi napabayaan ko yung safety nila. Alam mo yun, yung mga ganung feeling. Thank God that na-figure out ko yung dapat gawin, and madali lang. It's quite easy na sa akin yan after almost 2 weeks na ginagawa ko yung ganito na bilang isang motorcycle taxi, and it's quite fun mga ka-riders. Kaya naman another achievement na naman po ito para sa aking sarili and also sa aking Yamaha YTX 125 na talagang subok na pagdating sa lakas, tibay at ginhawa ng motor. Kaya naman today is its 3rd year in the making. Talaga naman maasahan ito motor na to. Still looking good and the performance still running smoothly mga ka-riders. Ito yung klase ng motor na walang kaarte-arte. Simple, as in basic lang talaga. A type of motorcycle that can bring you from point A to point B. Now, if you talk about the power output ng motor or speed, well, tama lang para sa isang 125cc na motor. It can reach up to 100 kph. At lalo pa ngayon, nagpalit ako ng engine sprocket, kaya medyo mas bumili siya ng konti. Pero syempre, meron kang isasakripisyo pagka ganito nagpapalit ka ng engine sprocket. Pero first of all, bago ko sagutin yan, ang engine sprocket po ang pinalitan ko kasi ito yung mas madaling kabit at mas madali din tanggalin. Alright, so kung nadagdagan siya ng speed mga ka-riders, nabawasan lang naman siya ng konti lang naman na hatak, Kaya pa rin naman yung ibigay yung hatak na hinahanap nyo pag akyatan. But the speed mga ka-riders ang isang gumanda rito. Napansin ko talaga na nagkaroon ng konting speed. Pero nung paakyat ako, medyo napansin ko na medyo nabawasan yung hatak. Pero pag nakabuelo ka naman ng sobrang mabilis ka na, high-end speed ka na, kayang-kaya niya umakyat ng sobrang bilis. So wala pong magiging problema doon. Time after lang naman po na magkaroon siya ng konting speed lang naman. So ngayon na na-reach ko na yung speed na hinahanap ko para sa akin motor na YTX 125. Okay na ako dito mga ka-riders. Perfect na yung speed niya para sa akin. Yung 80 kph hindi na po hirap yun. Pero siyempre pag you go beyond na mag-reach ka ng 100 kph, that is something na different. Iba na yun. Mas nakakatakot na yun. Hindi na maganda yung ganyan. Mas para sa akin, 60 to 80 is the best na smooth speed ni YTX 125. Kaya sa lahat ng mga YTX riders out there or kung anong klase ng motor man yan, kung gaghanap kayo ng something na bumilis ang inyong motor, yung sprocket combination is the best to start kung gusto nyo magkaroon ng speed ng inyong motor. Alright mga riders, so aside dyan sa maganda nangyari sa aking motor, marami rin ako mga encounter na maintenance issue na motor. Of course, hindi po mawawala yan. For 3 years na lagi mong daladala yung motor na to, lagi mong ginagamit just to earn extra income. Well, normal lang na magkaroon ka na ma-encounter mo yung mga maintenance issue ng motor nito. Ang unang issue na darating sa motor na to mga ka-riders is yung sa gulong. So how many times ako nagpa-vulcanize? It's because yung gulong po ni YTX 125 is interior type. So meron po siyang tube sa loob. So pag medyo pudpud na at manipis na yung exterior na gulong, that is the time na madali na po siyang mabutas. Alright, so ang brand na ginamit ko po sa pangatlong palit ko ng gulong is yung Magnum B. So Magnum B is very affordable na gulong, made in Thailand. I highly recommend po ito para sa lahat ng mga nagbabalak na bumili ng murang gulong. Okay na okay po ito mga ka-riders. Good for on-road. Off-road, pwede rin po. Alright, so the next maintenance issue na napalitan ko sa motor na ito, at for sure kayo rin mga ka-riders ay may encounter nyo to, is yung kanyang speedometer cable. So nakalimang palit na po ako yan, and the brand na binili ko is Takasago. Sa panahon ngayon mga ka-riders pala, if you want to buy something, pwede naman kayo mag-search sa Shopee or Lazada. Nowadays, online selling is the best option. Kung tinatamad ko yung pumunta ng shop para bumili ng mga parts ng motor, sa online pwede na po yan. Marami kayong pwedeng pagpilian at iba't ibang brand pa po ang pwede nyo pagpilian. So again, para lang po ito sa mga tinatamad na pumunta ng shop. So meron na po tayong online selling. So ganun na ka-high-tech sa panahon ngayon. Alright, so the next maintenance issue that you will encounter for sure is yung kanyang throttle cable, So napapalitan din po yan. And then yung clutch cable. So yan po yung mga bagay na papalitan natin.
pag tumagal po ng for more than 1 year talaga napapalitan nyo kasi napupudpud yan mga ka-riders, no? Yung ginagamit ko ngayon is lahat po yan ay bago na. Then next is yung kanyang clutch lining, so napalitan ko na rin po yun, so bago pa rin po yan, hindi naman bago as yan pa rin yung sa Kawasaki Barako na ginamit ko, 3 clutch lining lang po, hindi ko pa napapalitan, okay pa naman hanggang ngayon, smooth pa rin yung pag-shift ng gear, wala pa ako naging problema, kaya stay muna yan dyan. And next thing na pinalitan ko is brake pad. So yung brake pad nito sa harap at likod, bago na rin po yan, syempre for 3 years, diba? So kailangan na rin palitan yan para mas maging makapit. And one of the major maintenance issue na I consider na na-encounter ko kay YTX 125 is yung magpalit ng knuckle bearing. So nagkaroon din ako ng video niyan, pinapalitan ko yan kasi 3 beses po ako na-aksidente, so medyo naalog yung manibela, so kumakabig na, so delikado po yan. Kaya yun, napalitan yung knuckle bearing and yan pa rin po yun, and since the last time na nagpalit ako ng knuckle bearing. Kasi habang tumatagal, mas natututo ka, mas nagiging aware ka at maingat ka na sa daan. And yung mga ilaw, yung headlight, 3 beses ko na napalitan. Yung taillight is 2 beses pa lang. I don't know, hindi naman siya ganun kalakas siguro mapundi. So yun yung napansin ko. But the turn signal mga ka-riders, ito ako bumili kay YTX 125. 3 years in the making mga ka-riders. Pero yung turn signal nito is ganun pa rin. Stock pa rin yan, hindi ko pa yan pinapalitan. At sa awa ng Diyos, hindi pa rin napupundi. That's a good thing sa motor na to. And another thing na maintenance issue na napalitan ko na rin is yung battery. Yung pinalit ko is yung maintenance free. So yan, yung Motolite na mukha. Even the spark plug mga ka-riders is napalitan ko na rin po yan. Pero pangalawang beses pa lang ako nagpapalit. So medyo tumagal yung spark plug. No? So maganda sa motor na to, tumatagal yung mga parts. And then yung air filter. So pangalawang beses ko pa lang din pagpalit niyan. Okay naman at huwag nyo lang babasahin. Just use a brush. Tapos konting punas din spray yung pressure, air pressure. So okay, magiging malinis po yan mga ka-riders. And another maintenance issue which is very important para sa akin, every 3 months ko po itong ginapagawa, ay yung kanyang pagpapalinis ng karburador. Yan, napaka-importante niya mga ka-riders, lalo na pag karburador ng motor. Every 3 months kasi halos araw-araw po kung bibiyahe. Kaya ganon, mayroon na po yung mga small particles sa loob, bumabara po yan sa mga jets. Tiny little na parang karayom na mayroong maliit na butas. So pag bumara po yun doon, that is the time na magkakaroon ng parang less power yung motor o pumupugak-pugak yung motor. Sa tulad ko na halos araw-araw may biyahe, every 3 months po ako nagpapalinis. Pero kung hindi naman kayo, bihira naman kayo bumiyahe, bahay lang sa office. So 6 months, baka a year pa nga pwede. And lastly mga ka-riders na maintenance issue na encounter ko recent lang no, nakaraang araw, is nadurog po yung kanyang bearing. Yung bearing ng rear hub, nadurog po siya, so hindi na po siya kumakapit. Para po siya naglalak, no? Yung rear hub niya, yung connecting ng sa may bandang rubber damper papunta doon sa may kabila, sa may brake, hindi na po umiikot na maayos. So para naglalak, tapos matigas, so delikado po yun, no? Pag hinayaan ko pa yun habang umaandar, baka mamaya madisgrasya. So I decided napalitan na talaga. Kasi durog na durog, as in totally durog. So yan yung pinaka latest na major maintenance issue na encounter ko kay YTX 125 after 3 years mga ka-riders. At tandaan nyo, 3 taon. Alright mga ka-riders, bottom line po ng video ko na to para sa akin Yamaha YTX 125 is itong motor na ito is sulit at 125cc na motor. Napakasimple, basic, tapos matibay pa. It's because gawang Yamaha, reliable. And then parts availability, laging meron po yan. Maraming Yamaha outlet dito sa Pinas, so hindi ka mahirapan hanapin. Tapos ang motor pa nito is madaling pagandahin through modification. At higit sa lahat ay very affordable. For the price point of 56,000 pesos, pwede nyo maiuwi itong napakagandang motor ng Yamaha. Ang pinakamura sa kanilang lahat, ang Yamaha YTX 125. Siyempre for 3 years mga ka-riders, meron din naman ako mga simpleng nilagay sa kanya tulad ng headlight visor, front shock absorber na rubber boots cover, tapos yung gas tank cover na talagang luma na kasi 3 taon na yun, tas-tas na yung mga tela niya. Tapos naglagay din ako ng rubber guard, no, just in case na madulas, hindi basta-basta masisira yung motor. And also the rear shock na cover, tapos yung kanyang footrest, no, na napakaganda, stainless steel. Tapos yung kanyang napakagandang battle pipe exhaust muffler, no, so panalong-panalo yung motor na to dahil dyan. At nilagyan ko ito ng cover dyan sa may bantang pipe para iwas paso na rin sa part ko.
ko. And lastly mga ka-riders, ay nilagyan ko po siya ng top box na may sticker pa ng Boje. Shoutout sa inyo Boje. And also kagandahan sa motor na ito mga ka-riders ay hindi na natin kailangan magpa-install pa ng bracket. Dahil meron po itong built-in carrier. So ilalagay mo na lang yan, yung part na yan, then yung top box. Ganun kaganda ang motor na ito. At ang kilometro na tinakbo na po pala ng aking Yamaha YTX 125 ay 89,244 kilometers na po yan mga ka-riders. So for 3 years, ganun na po siya kalayo, ganun na po katagal ang motor na ito. Pero still, maganda pa rin, sulit, malakas, matibay, mura at maasahan sa pangkargahan at pampasada. Panalo motor na ito mga ka-riders. Alright, so hanggang dito ko lang po tatapusin ang aking video. Sa Renzo Classic po, palagi po ako nagpapaalala, ride safe, stay safe, think safe, and be a defensive rider at all times. RK Ventures, ciao. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense.